Samantala, pinag-aandaan ng Manila North Cemetery ang dagsa ng mga tao na bibisita sa mga punto ng kani-kanilang mga mahal sa buhay sa paparating na undas. Alamin natin kung ano-ano ang mga preparasyon mula sa report ni Julius Di Samburun. Maaga nang naglinis ng puntod si Mang Edward dito sa Manila North Cemetery. Katwiran niya, mahirap nang makipagsabayan sa dagsa ng tao sa bispiras at sa mismong araw ng undas. Siksikan nahirapan kami pumasok. Kaya maaga na kami papasok na maglinis na. Para maaga kami magpintura ba dadalo na lang kami sa pestang patay. Kadkad dito, pintura doon naman ang ginagawa ni Mang Cipriano sa puntod na ito. Dahil ipinautos lang sa kanila ay sinisikap nilang malinis ito ng mas maaga para kung sakaling maagang bumisita ang may-ari ay maayos na itong tignan. Para hindi mahirap pumasok, pwede ba pumasok pati sa sakyan, pati pagdala ng mga gamit. Ilan lamang sila sa mga nagsisimula ng maglinis ng kani-kanilang puntod, mahigit bago ang undas. At dahil nalalapit na naman ang araw ng mga patay ay todo na ang ginagawang paghahanda ng Cementerio del Norte. Bukod sa libreng internet connection ay maglalagay din sila ng mga karagdagan pang comfort rooms. Nag-avoid kami ng portals dito, hindi kami nagpapalagay ng portals. Kasi portals 40 to 60 person lang umihi na hindi na pwedeng ihian Kailan ang start ng free wifi na? 31, 1 and 2, 3 days po. Bawal din po tayo, bawal na rin po tayo magpalinis ng puntod. Ng 30? Ng 30, hanggang 29 lang din po. Pati po yung paglilibing natin hanggang 30 lang po. Sisiguruhin din nila ang seguridad ng mga magtutungo dito. Bawal pa din po ang pagdadala ng anumang bladed weapons o di kaya mga instrumentong pampaingay. Gaya kasi ng dati ay tututukan ng mga otoridad ang 3 entry and exit points ng sementeryo para matiyak na hindi maipupuslit ang mga illegal na gamit. Bukod sa mga matutulis na bagay at bawal din ang alak, droga at gamit pang sugal. May mga ikinabit na ding 32 malilinaw na CCTV cameras sa loob at labas ng libingan na magsisilbi nilang monitoring. Tapos magdi-deploy din ng NCRPO. Yung PNP, may kinakabit sila dito tuwing November. Marami naman kaming security group namin. May mga 1,000 security na iba-ibang ahensya ng pamahalaan. Meron WPD, may MTPB, may mga reservists kami ng Army, at tulong ng mga kalapit namin na barangay. Samantala, tiyak na buhay na naman ang mga nagnenegosyo ngayong undas at para hindi sila makaabala sa dami ng tao ay may itinakdang lugar ang pamunuan para sa kanila. Pero hindi naman maiaalis ni Aling Ine ang posibleng pagbaba ng kanilang benta dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bulaklak dulot ng epekto ni Bagyong Lando sa Hilagang Luzon. 100 maiksi na maliit na lang. Dating 50 lang. Sana makabenta kami. Inaasahan ng Manila North Management ang unti-unting pagtaas ng bilang ng bumibisita simula sa darating na weekend hanggang sa Lunes ng susunod na linggo. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Di Samburun.